Huwag na, kaibigan lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako muna ang magtuturo sa inyo sa Araling Panlipunan sa ngayon. Nandito ako sa inyong harapan upang pag-aralan at talakayin ng pamahalaang militar ng Japan. Bago ako magsimula, ano nga ba ang pamahalaang militar? Pwede bang mahingian yung pananaw tungkol sa pinito? Flashcard, yes. Magic card? Okay. O sige, Clark. Go, Clark! Mga nao muna dito sa military. Jamie. Diba? Procopio. Sorry. Sabi na ito. Ang militar at ng Hapon ay ang isang tradisyonal na uri ng pamahalaan ng Hapon. Ang pamahalaang militar ay sinatag upang pamahalaan ang mga gawain pang-politika, pang-ekonomiko, at pang-kultura na sinakop ng bansa. Tandaan, noong Enero 3, 1942, itinatag ng Japanese Military High Command ang pamahalaang militar ng Japan. Pinamunuan ito ng isang direktor general. General Misaki Maeda ang unang direktor general. Takay Iwaki ang pangalawa, sulit naging direktor general. Nagtatag din ng mga pangasiwaang kagawaran upang tumulong sa Direktor General. Ang mga ito ay ang kagawaran ng loob, pananalangin, katarungan, pinatupad ang curfew at blackout sa Maynila. Sinamsamang mga armas ng mga sibilyan, anumang marangat na hakbang laban sa Hapon ay may katapat na kaparusahan. Sa bawat ng Pilipino ay may kapalit sa buhay ng mga Pilipino. Ang mga radyo ng mga Pilipino ay sinakondisyon sa paraang ito ay hindi makatatanggap ng mensahe mula sa Australia at Amerika. Ang lahat ng pagawaan, bangko, paaralan, simbahan at pamamahayag ay kinontrol ng pamahalaang militar. Hindi na rin pinahihintulutan ng partido